Hey guys, what's up? So today gusto ko yung bigyan ng tips on how you can improve your photo editing using Lightroom in your computer. So ayan, let's start na tayo. So guys, open na natin ang Lightroom. Loading. Okay guys, first things first, we need to import a photo. I-locate lang natin kung saan yung photo guys na i-edit natin. So for me, nasa this option. I-select yung mga photo na yung gagamitin guys or i-edit. Then select nyo na. Click nyo lang guys yung photo. Then go to develop section. Ayan, so andito na tayo sa interface ng editing section sa develop. So first things first, gusto kong ituro sa inyo guys is basic correction. So sobrang importante nito guys, basic correction. It means kailangan nyo nang i-correct yung mga exposures ninyo, contrast, highlights, shadows, black, whites na dito nyo siya makikita. So kung gusto nyo lang mag-pop up yung ibang details ng photo ninyo, you need to increase the contrast. So kung gusto nyo medyo faded yung photo ninyo, bawasan nyo lang. Ayan guys, so napaka-importante na laging tama ang exposure ng photo ninyo. Kung masyado madilim yung photo ninyo, pwede nyo i-adjust paliwanagin. Or kung masyado namang maliwanag, baba tayo ng exposure content hanggang maging satisfied kayo sa outcome ng photo ninyo. Highlights, photo, shadow. So next is cropping. So ayun guys, napaka-importante nitong cropping para mas maipakita natin sa viewers natin kung ano ba talaga yung nasa photo. So dito yung crop, overlay, or press art. Ayan siya guys. Lagi ako nagka-crop ng photo ko guys kasi wala pa naman masyadong white angle. I make sure na naka 16:9 ako. Ayan. Tips ko lang lagi sa inyo guys, dapat guys laging pantay ang horizon ng photo niyo. Parang ganito. Ayan. Dapat pantay yan guys. Adjust nyo lang kung saan pinakamagandang spot para mahalata yung content natin. We close. Ayan. So nakrap na natin yung photo natin. Kung gusto nyo ng manual guys, punta lang kayo sa crop. Unlock nyo lang ito guys. Then kayo mismo yung mag-a-adjust na size. Kung gusto nyo yung style. Nasa tool of birds ba? Nasa medium ba? So next guys is yung histogram. Ito siya guys. Guys, lagi kayong titingin dito sa histogram guys kasi ito yung magiging basis nyo habang nag-e-edit kayo guys. Kasi andyan dyan yung blacks nyo, shadows, highlights, exposure, whites, and black, shadows, exposure, highlights, whites. Kasi the more na nag-adjust kayo dito guys sa mga sliders natin, nagbabago rin tong
histogram natin guys. For example, magbabawas tayo ng exposure. Itong area na to ang exposure natin guys. Automatic guys, bababa siya. So, sinasabi dito guys na sobrang baba na yung exposure ng photo natin. So, masyado na siyang madilim compared sa normal na liwanag niya sa camera or sa pagkakuha natin. Dapat guys, medyo balance yun guys. Spot removal. Spot removal guys. For me, I find it very useful guys para sa Lightroom, especially kung may mga tatanggalin tayong maliliit na details sa photo na ayaw natin makita. For example guys, click na lang natin itong spot removal or cube. Ayan, determine nyo kung anong size ng brush ninyo. Depende sa detail na tatanggalin ninyo. Okay, so for me, okay na yung ganyan. Kaya natin magtanggal ng ibang detail. For example, ito guys, tatanggalin natin. Napakadali na lang guys, hindi ka nang ka-hassle. Hindi ka na pupunta sa Photoshop para tanggalin. Dito na mismo sa Lightroom na gagawin. Post lang natin pag tapos ng palette, before and after. Then next guys is yung brush, adjustment brush guys. So another setting siya. Then i-select lang natin yung mga gustong area na kailangan natin i-adjust. For example, itong sky. Ito guys, kanina parang walang nangyari, pero sana makita nyo. Nabawasan ko yung exposure, then highlights. Kita nyo ba guys yung difference? Mas maraming detail na nakikita na hindi na-affectan yung ibang part ng photos. Ayan guys, so pwede kayong magdagdag ng contrast sa part na yan, exposure, saturation. Guys, basic pa lang to guys, so ayan, marami pa kayong matututunan sa mga susunod. And then syempre next guys is watermark. As a photographer or photo editor, important din sa atin ng watermark. Paano ba tayo maglalagay ng watermark sa Lightroom? So punta lang tayo dito guys. Post lang natin. Punta lang tayo sa edit, then edit watermarks. Ilagay nyo lang yung name nyo dito or yung gusto nyo ilagay sa photo nyo as watermark. For example, sa akin, pwede siyang ilagay sa bottom, upper, side, middle, yan. Pwede yung size, pwede yung baguhin. Yung font, pwede rin guys. Example yan. So ayan guys, thank you so much sa panonood, and hopefully may turo ko sa inyo yung mga mas advanced pa na techniques or tips on how you can improve your editing skills in Lightroom. So thank you guys, see you in next tutorial. God bless. I get up, I get up, can't deny it. I get up,